Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the McFarlane Toys Steppenwolf from the Justice League movie. Yung first na gagawin natin, babaklasin natin yung figure, tatanggalin natin yung arms. If medyo mahirap, tanggalin yung mga joints, babad nyo muna sa hot water, siguro mga ilang minutes para mag-loosen up lang yung mga plastic. Tapos after nun, mas magiging loose na yung joints and mag-spray na tayo ng Bosny Flat Black for our primer. Tapos gumamit na rin ako ng mga blue tack para i-mask yung mata kasi ayokong sprayin yung mata. Maganda na yung paint ng kanyang eyes. And then let's proceed with the priming process. 2 thin coats of flat black yung in-apply ko. Pero dito siguro mga 3 to 5 kasi kailangan ko pang i-rearrange yung mismong pwesto ng figure para maka-spray dun sa mga joints o dun sa mga crevices. So first mag-dry brush tayo using Vallejo Metal Color Gold. Yan, so pag nagda-dry brush tayo, it's really important na konti lang yung paint na nasa brush or nasa bristles. Tapos ida-drag lang natin yung brush across the surface. So okay, tapos na tayo mag-apply ng gold na color dun sa surface. Sa buong figure actually. Pero dito, gagawin natin color shifting. Sa kanyang right side, nandyan yung mga cool colors. Sa kanyang left side, nandun yung warm colors. So nauna nating kahit sa kanang right portion ng kanyang body, yung intense violet. Ngayon naman, nag-apply tayo ng cobalt blue. And then next color na apply natin, light turquoise. So ang concept natin dito, darkest color, palight ng palight. Darkest color, highlight 1, highlight 2, highlight 3, highlight 4. So ganun yung concept na i-apply natin. Okay, next color, mixture lang ng white and turquoise. And then sa kabilang side, magenta. Yan, yung brushes ko dito, medyo worn out na talaga. Kaya perfect siya for dry brushing. Kasi for dry brushing naman, hindi mo naman kailangan talaga ng super new na brush kasi talagang magiging sabog-sabog talaga yung bristles niya after dry brushing techniques. Kasi maraming textures na nagdadaanan yung bristles. Previous step natin, red naman. Ngayon naman, color pink. So, ganun din. Darkest color, magenta. Sunod, red. Sunod, pink. Sunod, kung gusto nyo pa mag-apply ng isa pa, pink and white. Ngayon yung step na gagawin naman natin dito, paiilawin natin yung kanyang axe para maglalagay tayo ng lightning effect using lemon yellow and white. So dahan-dahan lang, ito detailing process na to, kaya yung ginagamit ko dito round brush na merong fine tip. So una ko nilapat yung white muna, tapos after that, after mag-dry, nag-overlay tayo ng yellow para mas bright pa yung kanyang lightning effect. And then kapag natuyo ng yellow and white, daanan ulit natin yung mga lightning streaks using a fluorescent green paint para mas vibrant yung contrast niya. Yan, there you have it mga ma'am. So yan mga ma'am, so yung last step na ginawa natin dito, nag-spray na lang tayo ng Bosny Flat Clear para maprotektahan yung action figure for minor bumps, minor scratches, and minor paint rubs. So fully sealed naman to mga ma'am sir, kaya minimal percentage of paint rubbing, paint scratches dun sa surface or sa mga joints. Actually meron din naman siyang joint allowance, kaya you don't have to worry about paint or surfaces scratching from each other. Yan. So yun yung effect na ginawa natin, yung lightning. Medyo mahirap lang to i-articulate nung brand nyo ko nakuha sa box kasi medyo matagal na rin yung figure. Tapos yung glue nag-stick na rin sa mga joints, so I have to do the hot water method. So
So that's it mga ma'am sir. Mag-add na lang ako ng mga images at the end of the video. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.